60 kps, napakatuloy ng import ng Team 7-Eleven kapag ito ay nakawala sa patag sa Tour of Luzon 2026 malamang. Baka mahirapan na silang habulin ito dahil dito. Siyempre dahil sa Pilipinas, alam naman natin na talagang Pinoy to Pinoy yan ang magkakabantayan dahil team talaga ang pinag-uusapan. Pero marami ang mga international na dumayo rito. Isa na ang mga Team 7-Eleven na meron silang import na talagang kapag hindi talaga to kilala dahil sa kanilang lugar, sa kanilang ibang bansa, may pangalan to kaya hindi to basta-basta si Kurma. Kaya kita nyo naman yan, no? Yung kanyang posisyon ay talagang kunti lang gumagalaw niya dito, parang hita lang o naka-steady lang yung katawan. Dahil marami rin ang ahon, syempre sa patag tumakas na kaagad to dahil yung kanilang finish line doon sa may tuktok, sa may Petro ng Marcos Highway, kita nyo naman yan, tinatayuan lang yung 56 to 55 kps. Kapag Pinoy hahabol dito, mahirapan dahil sanay naman tayo sa 45 to 46 yung maintain. Pero ito, grabe naman yan, napakatangkad. At yung kanyang bottled water dito, napakahaba din. Grabe dito ha. Ang import ng Team 7-Eleven na malakas talaga kapag ito ay nakawala. Dahil syempre hindi naman to kilala, pero kilala to sa kanila, sa lugar nila. Dahil may pangalan to, kumbaga siguro ang laro nito ay breakaway. Dahil kanina, kumbaga hindi siya kampante na Pinoy ang magtatrangko, nainip siya dahil syempre sanay tayo sa trangkuhan natin na 45 to 46 yung maintain. Eto ngayon, 55 to 56 kps dito. Hindi pa nakasagad yung cambio niya, no? Kita nyo naman yung galaw niya dito. Napakalakas at matining sumipa. Hindi pa nakasagad yung cambio pero yung maintain niya napakatuloy na. Kumbaga nabibilog na niya dito. Ganun talaga, no? Dahil sa tangkad kasi kumbaga lamang talaga ang mga foreigner. At dito, ahon na yan At napansin natin rin dito sa kanya na may pang-ahon. May pang-panay at dito bumunot na siya. Dahil alam niya nakasunod nito, ahon. Dito pa lang sa patag, kumain na siya. Dahil kapag ikaw ay nagutom rin, nauusad sa ahon, hindi ka rin makasipa. Kaya ito ay alam talaga niya na siguro ganito yung ruta rin kapag ito ay lumaro o katang kumarira din siguro sa kanila. Gawa ng alam niya dito At kumain na siya para pagdating niya sa ahon, meron siyang lakas pa. Iba talaga kapag mga foreigner, ganun talaga. Ito, mga science talaga. Kumbaga alam na nila kung ano yung kasunod. Siyempre, nakikita rin naman yan nila dyan sa kanilang Strava rin. At dito dinadapaan. Banayad yung ahon na to. Pero mas matindi talaga yung Marcos Highway rin. Dahil napaka taas yung elevation yan. Pero dito naman, napakalupit. Talagang hindi aabutan sa mga Pinoy kung ganito yung maintain. Dahil kapag 45 to 46, may hirapan. Dahil may pangpanay hanggang grito nga. Sa Baguio Marcos Highway, talagang tinapos niya yung kanyang breakaway. Nag-start siya sa patag. Kunti lang yung agwat hanggang sa lumayo, pati sila Corpus doon. Hindi na umabot dito. Napakalakas talaga to si Corbang ng Team 7.